ko po kasi siya Mayor Alice Go. Nagulat po talaga ako na makakaharap po itong taong ito. Tama. Baka na starstruck kayo masyado. Ang una ko pong gustong sabihin ay in truthfulness po, hindi ko po alam na may warrant si Mayor Alice Go. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo makukumbinse, pero yun po ang totoo. Kung meron man pong pagkakamali on my part na ma-identify ko po na inakala ko pong si Alice Go, hindi ko ho talaga alam na siya yun o hindi po siya yun. Ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Go at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Paano nyo namalaya na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So anong alaala nyo sa panahon yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? Kumusta po mga ka-viral, latest update ngayon kay Alice Go? Sheila Go, kapatid ni dismissed Mayor Alice Go, umamin na kung saan ang galing ang malaking pera na pumapasok sa mga bank accounts ni Alice Go. Nadiskubre kasi ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang bilyon na halaga ng pera na nakapangalan kay Alice Go na hindi malaman kung saan ang galing. Nabuking din na maging ang mga bangko ay kasabwat din ni dismissed Mayor Alice Go kaya hindi sila umiimik. Sinampa na rin ng formal na mga kaso sina Alice Go, Sheila Go at Cassandra Ong sa DOJ kaugnay sa kanilang mga bank accounts na kaduda-duda. Samantala, nakipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa Interpol Indonesia kaugnay sa pinagtataguan ngayon ni Alice Go. Wesley Go kasama na sina Wen Yilin at Zhang Zhen Go sa Golden Triangle, Indonesia. Positibo ang Bureau of Immigration na mahanap at madadakip na nila sa Golden Triangle at maibalik dito sa bansa para harapin ang mga kasong kanilang kinakaharap. Yung simula ko punta dito, nandun na siya Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley mula 2001 din? Huli na ata Huli na? Opo. Bandang anong taon na? Hindi ko matandaan Okay. May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa farm? kasama sa bahay nila? Or bumibisita, hindi nakatira din doon pero Hindi ko bumibisita alam sa kasi inyo ron? hindi lang ako punta sa farm. Akala ko sabi nyo sa farm kayo nakatira ng maraming Ako taon. hindi. Okay. Sila. Opo. Iba ang Sa Bulacan na po sa ako. Bulacan. Okay. Madam Chair, just Yes, to and be clarified, pag sila sinasabi mo yung farm, kasi ang dami yung farm, masyado kayong mayaman meron pa kayo sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm, Banban yan, no? Opo. Yun lang yung Opo. sinasabi mo, basta farm, Banban. Opo. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Tumitira Manila. Marilao. Oh. So yun, dun yung warehouse na malaki na yun, dun ba? Hindi, iba pa. Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilao na Hindi ko alam. hindi mo rin alam. Alam mo Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin nagsasabi ka ng katotohanan. Pero syempre, gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam, kasi Hindi ko po talaga alam. kaya nga. Kaya sabi ko hindi Gusto ko alam. munang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Wala akong Kaya nga, magawa. Kasi Kaya hindi nga, ko alam kaya nga, talaga. mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas. Maliwala ako sa kanya O kaya nga, pero hindi mo alam kasi nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi, yung certificate of Sa live birth totoo lang mo. po, mahina talagang loob ko. Kaya, sabi ko pag may na hindi kailangan ko alamin, Ayaw mo hindi, alam. ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to oh. Yung passport mo, dinoktor ninyo. Yung passport kasi bigyan ng daddy. Kaya nga. Kaya hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon, ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung droga? Hindi ako. Drugs. Makukulong ka, di ba?
hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero Kasi, talaga hindi ko kaya nga, pero gusto nung maintindihan mo, pag sinabi mo hindi mo alam, merong karampatang parusa yung gumagawa ng criminal activities, yung kriminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of live birth mo, itong 18 Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mong hindi mo alam, kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi mo pa rin naintindihan? Hindi po. Kasi hindi ko alam eh. O kaya nga. Totoo naman eh. Kaya nga, kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila, kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi mali yung ginagawa mo, bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansang Pilipinas. Kahit na sabihin mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung, hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam eh. Pero may nakikita ka na tao, kilalang tao, na alam mo na nagmamando, sila yung nagsasabi. Sila yung nagpapagalaw sa inyo ni Sheila, ni Alice at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita? Na tao na pwede mong malaman na sila yung talagang nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. Hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi Kasi, opo, yun lang po. Kasi yung sa akin, wala ko alam yung totoo naman. So wala kang Pwede sasabihin. naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako. Pero hindi mo hinahawakan ng passport mo. Hindi mo alam kung saan ginagamit yung pangalan mo. Sabi mo. I have no further question na. Salamat, Sen Joel. Bago ko tawagin yung isa pang resource person, Miss Sheila, para klaro lang ang tinuturing mo bang tatay ay si Guo Jianzhong? Opo. Siya po. And tinuturing yung nanay, kumbaga, ay si Lin Wenyi? Hindi po. Hindi. So, ang magulang nyo lamang si Guo Jianzhong. Opo. Sino po yung nanay ninyo? Sa born certificate, si Amelia. Si? Amelia. Si Amelia na naman. Naku, matagal ko na pong hindi narinig yung pangalan niya. Sa birth certificate. Opo, pero sino po yung tinuturing yung totoong nanay? Ako po? Yes. Sa China po. Sa China. Okay, so wala siya dito sa Pilipinas. Wala po. Alright. And eto, bago ko tawagin yung isang resource person, aware ba kayo, Miss Sheila, na ang Guo family daw nagbayad ng escape ni Alice, 200 million pesos daw. Ang sabi, niligtas lang yung mga totoong Guo. Aware ba kayo dito? Sorry po, hindi ko maintindihan po. May nagsasabi po na sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? Hindi ko po alam. Hindi po. Okay, before we continue with Miss Sheila, Attorney David as resource. Just one Okay, last. bago kayo. Kasi Sen. Sheila, gusto ko Joel. lang ipaalala ulit sa'yo. No? Sabi mo kanina, tinatanong ka ni Madam Chair, sino yung nanay mo? Tapos ang sagot mo, yung nanay mo dun sa birth certificate. Kasi yun daw ang sinasabi ng birth certificate. Pero hindi yun ang totoong nanay ko. So ibig sabihin nun, Sheila, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang sinasabi mo, yun nasa birth certificate, hindi yung totoong nanay mo. Kaya yun yung muli, ipinapaalala ko sa'yo na hindi po pwedeng hindi mo lang alam dahil yung hindi mo alam po pwedeng magdiin sa'yo na lalo kang maparusahan dahil ikaw ay lumalabag sa batas ng Pilipinas. Gusto kong maintindihan mo lang yun. Salamat. Salamat, Sen. Joel. Briefly, Attorney Galicia. Attorney David.
Your Honors, please, we have to understand that Miss Sheila arrived here in 2001 from China. At that time, she was still a teenager. And whatever fault, if ever there are any, it's not her doing. The things, the passport, the birth certificate were just handed to her by her father. Being an innocent young girl, how can we fault her if her dad will say from now on, you are a Filipino citizen, you will use this? Your Honor, please, we have to understand. A tender lady, a tender girl of teenager being assured by someone, especially her foster dad, because Angelito Go is just her foster dad. So how can she not believe that kind of assurance, Your Honor? Now, how can we fault a girl who has been using those information for the past 20 years? I hope you understand, Your Honor, where she is coming. Madam Chair, that's the reason why we directly reminded the resource person, si Ms. Sheila Go, na hindi talaga po pwede na laging hindi ko alam, dahil kahit hindi mo alam, po pwede kang maparusahan. Ms. Sheila, yung NBI kasi... Sen Joel, bago kayo magpatuloy kay Miss Sheila, no, the chair would like to uphold yung sinabi ni Sen Joel. Actually, not just to Attorney David, pero sa lahat ng mga colleagues, Miss Sheila ay hindi na naging teenager since mga 2 decades ago, and kayang-kaya na pong sumagot para sa kanilang sarili. And in fact, Attorney David has just also admitted na totoong dumating lang si Miss Sheila dito mula sa China at in effect, fake yung birth certificate niya kasi doon po nakalagay, dito siya ipinanganak. So paalala lang po, Attorney David, bagamat kayo rin po ay resource person dito and of course may answer questions from the senators about yourself, you may advise Miss Guo dahil kayo po ay counsel din nila, but she will speak for herself in this hearing as she has been speaking. I understand, Salamat Your po. Honor. Salamat, Attorney David. I understand, Your Honor. Thank you. Madam Chair, Sen Joel. bang tanungin ulit si Ms. Sheila? So kasi kanina nalito ako nung binanggit mo yung nanay mo nasa birth certificate pero yung totoong nanay mo nasa China. Si Alice Go ba talagang kapatid mo siya, hindi lang sa birth certificate? Pwedeng pa, pasensya ka na para kasi pag nagbabanggit ka yung bibig mo, mas tinitignan ko para alam ko talaga yung naririnig ko tama. Pakiuli po. Si Alice Go ba talagang kapatid mo o sa birth certificate lang o sa papel lang o tunay na kapatid mo siya? Sabi daddy, kapatid ko. Sabi daddy mo. Pero ikaw hindi mo alam kung kapatid mo talaga siya? Kapatid ko yan, pag ganyan. Yeah, tinatanong ko eh. Tama ba? Oo, Okay, tinatanong. pag, Okay lang. Gusto kong biological sister mo siya. Yun yung tanong ko kasi katulad nung sagot mo kanina, ang nakasulat sa birth certificate ito, pero ito yung totoo. So ang tanong ko lang, biological, talaga bang kapatid mo si Alice Go? Si Alice Go, kapatid mo. Tapos Sheila, sabi kasi ng NBI, naglabas na sila, no? Inascertain nila na ikaw, si Sheila Go, ay actually Chinese national na ang pangalan ay Zhang Meyer. Alam mo yon? pwede ko hindi sasagutin kasi may kaso na po ako. So, hindi mo alam kung si Zhang Meyer ka? Hindi mo alam kung sino si Zhang Meyer? May kaso na po ako. Okay, so hindi mo nga alam kung ikaw si Zhang Meyer, ayaw mong sagutin kung ikaw si Zhang Meyer kasi mahirap pagka ang dami mong identity pero na establish na ng committee na ito na may dalawa kang passport, yung certificate of live birth ay kung sino-sino yung nilalagay na pangalan at hindi iyon totoo. So maaari, Madam Chair, na siya nga dahil sabi ng NBI, inascertain nila na itong si Sheila Go ay si Zhang Meyer. So salamat ho, Madam Chair. Salamat, Sen Joel. Magpatuloy lang, Miss Sheila, talaga, kung maaari po, wag muna mag-mask para mas klaro namin marinig yung mga sagot nyo. Sige po. Okay, salamat. So, sa karanasan mo,
Ang nagmamando sa lahat ng mga bagay na gagawin nyo, mula nung nandito kayo sa Pilipinas hanggat sa lumabas kayo, ay si Alice mismo. Siya po yung nagdidesisyon at siya po yung nagsasabi anong gagawin nyo. Tama po? Opo. Okay. Napakilala ba sa inyo si Michael Yang? Sino po yun? Hindi napakilala sa inyo? Okay. And then, anong huling petsa na kasama mo si Alice? Noong 19, 20. 19 or 20 August? Alin? August 19 o August 20? Aling araw? 20 yata. Mas August 20 ang alaala nyo. Bakit kayong dalawa lang ni Cassie ang naiwan dun sa Batam? Kasi sabi hindi daw ako marunong English. Aha. Kaya siya sama sa akin po. Sinong sasama sa iyo? Si Cassie. Miss Cassie. Sasamahan kayo ni Cassie Pabalik sa Singapore. Pabalik ng Singapore dahil hindi kayo marunong mag-Ingles pero si Miss Cassie marunong. Opo. So bakit humiwalay sa inyo si Alice? Wala siya sinabi. Okay. So sa ngayon, alam nyo ba kung nasa saan yung ibang mga kapamilya ni Alice Go? Yung mga magulang at saka si Wesley, alam nyo ba kung nasaan sila? Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami sa Indonesia pa po siya. So naiwan siya. Opo. Nung kayo ni Miss Cassie ay naaresto, naiwan doon sa Batam si Alice. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Okay. Nauna siyang umalis sa? Hotel. Bago kayo naaresto sa hotel. Opo. Oo, naunang umalis si Alice. So wala na siya doon nung naaresto kayo. Wala na siya. Ganda ng timing, ano? Okay. Salamat Miss Sheila, yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon, ha. Balikan ko po ang NBI kung maaari. Okay. Bago ko balikan sina Director Santiago, matanong ko na rin. Sorry Attorney David, palabas po ba kayo? Magre-restroom break lamang. Sige, pagbalik nyo, gusto ko po kayong matanong. So, unahin ko na siguro si Attorney Galicia. Pero pagbalik ni Attorney David, may uulitin ako kasi meron akong gustong marinig nyo po sanang dalawa. But it's okay, uulitin ko mamaya. So, Attorney Galicia, naasahan ko po na pareho kayo ni Attorney David familiar dun sa Canon 2, Section 11 ng Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Nagpo-provide po yon na, quote, "A lawyer shall not make false representations or statements. A lawyer shall be liable for any material damage caused by such false representation." Decided noong September 20, 1996, quote, "The Supreme Court ruled that, quote, it is not within the professional character of a lawyer to give advice on the commission of a crime," close quote. Nag-agree po ba kayo sa prinsipyong ito, Attorney Galicia? Yes, Madam. Alright. Ngayon yung Canon 2, Section 12 ng CPRA ay nag-i-instruct din na, quote, "A lawyer shall immediately inform a court, tribunal, or other government agency of any dishonest, deceitful, or misleading conduct related to a matter being handled by said lawyer before such court, tribunal, or other government agency," close quote. So bago po ako dumako sa mga tanong sa inyo, mamaya uulitin ko para kay, Attorney David. Welcome back. Tinanong ko lamang po muna kay Attorney Galicia kung pareho kayong familiar sa Canon 2, Section 11 ng CPRA for lawyers. That a lawyer, ito ulitin ko po, a lawyer shall not make false representations or statements. A lawyer shall be liable for any material damage caused by such false representations or statements. Tapos dun sa kaso ng Regala versus Sandigan Bayan, the Supreme Court ruled that it is not within the professional character of a lawyer
to give advice on the commission of a crime. Sumasang-ayon din po Yeah, ba kayo opo. sa prinsipyo Yes, nito? yes, Your Honor. Salamat, Attorney David. At lastly, dito sa CPRA, Canon 2, Section 12, ay nag-i-instruct din na, quote, a lawyer shall immediately inform a court, tribunal, or other government agency of any dishonest, deceitful, or misleading conduct related to a matter being handled by said lawyer before such court, tribunal, or other government